We can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. At malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman si Boss Dada. Magandang umaga dito sa Amerika at magandang gabi naman dyan sa Pilipinas. Tayo po ay mapapanood ng live sa ating mga partner social media, partner cable channels and sa mga social media platforms, accounts ng Banateros and ng SMNI, YouTube, Facebook and Rumble. Mga partner, kumuha na ko po. Oy, yan ang sinasabi natin. Wala na kayong Mainit-init itong hindi na kami makapagsalita, Boss Dada Kasi hanggang ngayon, nagaganap pa rin itong hearing diyan sa Kongreso na talaga naman pilit nilang ginigisa si PRRD. At si PRRD naman, hindi naman nagpapatalo. Actually, may pagkakahawig ito, no? May pagkakahawig pa rin ito doon sa Senate hearing. Although, dito kasi sa Kongreso, walang kakampi dyan si PRRD. Lahat yan kontra sa kanya sabihin na natin yan. Kasi yun naman talaga ang katotohanan dyan. At medyo natawa ko doon sa Makabayan Black at dito kay Makabayan Black pala at kay Trillanes. Pag-usapan natin, himay-himay natin yan, mga partners maya-maya lang. Pero si Coach Oli may kukumustahin ata Oo. Hindi ako nag-aantay lang kasi andyan si si VP Sara, no? Hindi ako minessage nagpupunta pala siya di sana na. But anyway, nag-aantay lang kami dahil kanina muntik-muntikan na. Magpapang-abot si PRRD tsaka si Trillanes. So, isa yan sa mga i-discuss natin. Pero ang taong bayan, dami nagme-message sa akin. Coach, tara na. Sabi ko, saan? Kalma lang, kalma. Manood muna tayo, antay-antay natin. Huwag tayong padalos-dalos. Boss Dada. Oo. Ayan, nako, nakakalungkot, no? Kasi for how many hours na
umaandar itong hearing na ito, 'di ba? Nagsimula ito tila mo mga alas 10 ng umaga and alas 8 diyan. So ilang oras 10 oras na po itong hearing na ito at alam naman natin na syempre 79 years old na po ito si PRD and hanggang ngayon nandiyan pa rin siya nakikipaglaban. Paulit-ulit lang naman yung mga tanong. Wala naman mga kwenta yung mga tanong. Kinwestiyon na nga kanina kung anong batas pa yung magagawa nila patungkol dito sa hearing na ito. Pero ayan, nakikita naman natin. Pero matapang si PRD. Bilib na bilib ako, talagang taas ang kamay ko dahil sa kabila ng kanyang edad, sa kabila ng kanyang health conditions, nandiyan siya humaharap para sagutin lahat ng tanong na itong mga kongresista natin na di ko maintindihan. Sa totoo lang, natatawa na naaawa ako sa bayan natin Pilipinas dahil ganito nila itrato yung isang tao, lalong-lalo na dating presidente na napakaganda ng ginawa sa bayan natin. Yun muna ang aking initial, yes. Ayun. Well, tama ka dyan, Boss Dada, no? Pero in fairness naman dito sa mga tuwad. Kasi lagi nakikita natin sa social media, tuwad to... sorry. Hindi na tuwad, oy. Ano? Duwag. Duwag. Hindi, matapang na sila. Umarap na ngayon eh. But anyway, with all due respect naman sa kanila, nagpapasalamat tayo sa kahit papaanong respeto na ibinibigay nila kay PRRD, maliban lang doon sa isa na laging gigil. Oo, yung Paduano. Oo, laging gigil na akala mo laging papatay ng tao. Oo, si Paduano at saka si Abante kanina nagtawanan pa nga sila ni PRRD. So, ibig sabihin, dito kasi sa atin, pag tama palakpakan, di ba? Pag kamali babanatan natin. So, napansin ko, yung iba ay nirerespeto pa rin si PRRD bilang isang presidente. Pero, alam naman natin itong pagrespeto ito, labag sa kalooban nila yan. Gusto lang ipakita sa taong bayan na sila ay rumerespeto sa dating presidente na sabihin na natin na hindi naman the best president, siya po yung presidente na may malaking naiambag sa Pilipinas mula nang tayo magkaisip. Dahil ako, nahilig ako sa politika since high school. Medyo sumasama-sama na ako sa mga kandidatura, sa mga kampanya. At yung mga patayan na yan, na i-experience natin yan, lalo-lalo na sa bundok, no? Kasi mas matindi ang eleksyon sa probinsya, doon talagang nagpapatayan talaga. Pero pagdating ni PRRD, doon natin naramdaman na merong presidente na handa kang ipaglaban dito sa bayan mo at maging sa ibang bansa. Kasi yung mga OFW nakasama natin ay mga kababayan natin, talagang ipinaglalaban niya pagka may nakalinya na para bitayin. Ipinaglalaban talaga niya at tinatakot niya yung ibang bansa na gagawa siya ng paraan para hindi mabitay yan. At yun nga, si PRRD alam natin na matapang at hindi na ni PRRD kailangan patunayan yan Nakita na natin yan. Hindi nga siya natakot sa mga oligarko na pwedeng magbayad kahit anong ipagawa nila para kung ipatumba si PRRD or anything like that. Hindi natakot si PRRD. Ngayon pa kaya na wala nang mawawala sa kanya. Di ba, Coach Oli? Alam mo, nabanggit mo na rin si Abante. So, idediretso ko na kay Abante. Sige. Hiyang-hiya ako kay Abante kasi ang linis niya. Parang matutunaw ako pagkakaharap siya kasi nagsermon siya ng Biblia kay PRRD. Ipinagmalaki niya yung kanyang Bible knowledge. Sana pinagmalaki mo na rin yung mga kotse mo, yung mga relo, or kung ano man pwede mo ipagmalaki. Pero mahilig magmalaki ito si Abante. Kasi pinagmalaki rin niya even yung boto. Di umanong naibigay niya kay PRRD. Ganong katindi ay pagkayabangan to, palagay ko, pag nakalaban to, sa yabangan to si Abante at buhatan ng sariling bangko. Ay, hindi mo tatalunin to si Abante. Isipin mo, ang dami daw niyang naibigay. Galit na galit, tinawag pa tayong trolls. Sabi niya, sabi niya, etong mga DDS trolls, tunay po kami. Ang Duterte po, ito totoo to Ito totoo po ito. Mamatay man si Master Judea. Ganun. Pero totoo. Hindi po trolls kasi po si PRRD kahit 5, wala pong binibigay sa amin yan. Totoong tao kami na sumusuporta kay PRRD. Ba't tawagin ba namang trolls? Diba? Sinilip ko ano yung relo mo, masama ba yun?
Totoo ba o hindi? Di sana sabihin mo hindi totoo. Totoo ba yung bulletproof mo? O hindi, simple lang naman eh. Diba? Pero ipinagmalaki mo yung boto, tapos ano ba pangalan daw ng mga Baptist? Baka mamaya i-deny ka ng mga kapwa mo kareliyon na hindi sila bumoto kay PRRD dahil sinabihan mo. Binoto nila si PRRD dahil mahal nila si PRRD. So dapat siguro yung mga kareliyon na ito, yung inako niya, yung nagdesisyon na siya sa buong reliyon niya na dahil sa kanya may na-contribute na boto. Na tayo daw mga trolls. Trolls tayo, no? Trolls, wala daw tayong naibigay na boto. Ay, excuse me. Alam mo, hindi naman ako magbubuhat na sarili kong bangko. Maaring ako walang naibigay na boto. Pero wag mong sasabihin na lahat ng mga vloggers ng DDS walang naibigay na itulong kay PRRD. Excuse me po, abante. Baka mamaya matanong namin yung mga kareliyon mo, i-deny ka. Na kaya sila sumunod sa'yo ay kaya sila bumoto kay PRRD dahil sa'yo. Diba? So, ako, kahit anong investigasyong gawin nila dito kay PRRD, ito ay para sa akin walang kwenta until such time maimbestigahan din nila si Marcos, pati sa confidential funds. And at the same time, sana kung wala na kayong naitutulong para masugpo ang drug war, instead na mang-abala pa kayo, wag na kayong pabigat. Kasi pabigat pa kayo doon sa taong nagsasakripisyo para maubos ang adik sa kalsada. Hindi na kayo tumutulong, pabigat pa kayo. And alam mo, the fact na kayong mga taga-Quadcom ay magpapadrug test, malaking tulong na yon. Kasi para ipakita nyo sa taong bayan, kayo ay hindi adik at wala kayong binebabing adik. Kasi minsan yung iba ayaw magpa-drug test dahil meron silang kaibigang adik or maa-isolate yung ibang mga politikong nag-a-adik. So sana, bago kayo mag-imbestiga ng drug war, para hindi kayo pakitaan ng taong bayan na pagiging ipokrito, drug test muna. Para di ba, meron kayong tigas na, oy, hindi ako adik. Di ba? Anong tingin ng tao hanggat di kayo nagpapadrug test? Ayun na nga, no? Mamaya, sasagutin ko yung mga kasama sa Baptist ni Abante, no? Oo. Pero for the meantime, Boss Dada, ikaw muna. Yun narinig ko rin yan, yung part na yan. If there's something dito sa sa hearing na to yung hindi ko naabutan kasi sobrang late na rin dito and sobrang aga. Itong kay Trillanes, kasi balita ko si Trillanes nga raw ay dumating. Pero itong nasa screen natin ngayon, yan si Attorney Cristina Conti, gusto pa yata nitong mga agaw na eksena. Inaano na nga binabalanse na nga nung mga congressman yung sitwasyon pero tumitira-tirada pa tong Conti na to. Sino ba to? Ano ba naitulong sa bayan nito? Meron, anyways, Conti. Halos hindi ko maintindihan. Itong si Brosas naman, nung kauna-unahan nagtanong, na-lecturean kaagad. Umpisa pa lang, mainit na Umpisa pa lang, alam mo na gusto na nilang bastusin talaga si PRD. Pero ang kagandahan, kasi nagsimula, kalaban kaagad. Kaya nung nakita nila na ganun ang temper ni PRD sa mga kalaban, somewhat, yung mga sumunod na nagtanong sa kanya, naging mga mabait. At umamin pa nga itong si Dan Fernandez na nanlalamig yung kanyang kamay. Pero at saka dito na naman, madami na naman silang mga napaamin kay PRD. Madami na namang mga binitawang salita si PRD dito na sigurado tayo magiging usap-usapan na naman for the next few weeks or for the next couple of weeks. Diyos ko po, at sana naman meron na kayong mga maisampang kaso sa kanya with all this revelations, sa mga pinagsasabi nila dito, sa mga sa tingin nila inamin ni PRD siguro dahil sa pikon na sa kanila, sana maano nila dito, makapagsampa na sila ng kaso. Ano rin naman ako, somewhat, bagamat yung katulad ng sinasabi ni Coach Oli kanina dito kay
sino ba to? Si Abante. Abante. Ayan, no. Si Abante, kahit na papaano, nakita natin na kasi sa totoo lang naman si Abante, supporter naman talaga nila yan noon eh. Alam naman natin anong reason bakit bumabanat na yan sa kanila ngayon eh. Same goes with itong si Chua, kung bakit bumabanat na yan ngayon, samantalang alyado naman yan nila before. Itong si Dong Gonzales na kapartido pa nila na ngayon ay bumabatikos na din sa kanila. So itong si Abante, yung sinasabi niya na ilan ba ang naitulong niyong ambag? Well, for your information, Representative Abante, ito pong si PRD ang kauna-unahang presidente na pinanalo ng social media. At itong mga social media personalities na ito, itong sila Banat Bay, Mocha Uson, sila Sasrogando Sasot, sila Crisetchu, and so on and so forth. Nagkaroon po ito ng mga pangalan dahil kay PRD. Lumago po ang kabuhayan ng social media sa mga vloggers dahil kay PRD. Tsaka organic ang organic itong mga vloggers and supporters online ni PRD. Sa kasalukuyan nga ang nanonood dito sa Amerika na dito sa aking channel nung naka-live ako, nanonood napakarami. At ako rin dito nakita ko rin dito sa mga namimit natin dito sa Amerika na napakalaki pala talaga ng impluwensya ng ating pag-YouTube, pag-Facebook sa buhay nila. So Abante, hindi lang kami nakapagbigay ng ilang boto, nakapagpanalo po kami. Sa totoo lang, KOJC, Iglesia ni Cristo, napakalaking numero yan, but never never nagsalita yan ng ganyan. Never nilang sinabi na kami ang napakaraming botong binigay namin dyan, and so on and so forth. Walang ganon. Ito ang KOJC, itong nangyayari sa KOJC ngayon. Did they ever tell itong administrasyon ni Bongbong Marcos na dahil sa amin nanalo ka? Pinaiintindi lang sa kanila kung ano yung mga naitulong ng simbahan, ano naitulong ng network sa kanila. Pero hindi nila sinasabi o hindi sila nanunumbat to the point na katulad nung ginagawa nito ni Abante. And nakita ko rin yung gigil ni Abante kay Sal Panelo kasi ito naman kasi si Sal Panelo napaka-grammar police eh. Masyadong concern. Hindi kasi ito lang naman yan. Simple lang naman yan, Abante. Sabihan mo yung iyong colleague na magtagalog na lang kung hindi naman marunong mag-Ingles. Nakakahiya lang kasi baka may nanonood na ibang lahi. Katulad yan, apakaraming nanonood na magagaling mag-Ingles dito sa Amerika sa kanya. Tapos nakikita, congressman natin, ganun mag-Ingles. Palpak, nasa Pilipinas ka, pwede ka naman magtagalog para sana mas mailahad mo yung iyong gustong i-express o ma-articulate mo ng mas maayos yung gusto mong sabihin, ba't kasi pinipilit pa natin mag-English? Hindi ba? So, hindi ko din talaga mag-gets kung bakit kasi nagpapaka-statesman sila sa salita pero sa gawa, hindi naman. Makikita rin natin dito na si Madam Leila de Lima ay katabi ni PRD at balita ko tumabi rin si Trillanes at halos magkadaupang palad na. Ay siguro makikinig na lang ako sa kwento ninyo pagdating dyan kasi hindi ko na naabutan yan eh. Ang inabutan ko na lang talaga is itong mga unang importanteng mga limang nagtatanong hanggang kay Luis Tre ba yun? Yung di umano merong asawang itinago dahil may kaso. Luis Tro. Yun, yung taga Batangas. Nakita rin natin na talagang gusto nila talagang idiin. And ito ang pinaka-highlight din para sa akin ng hearing na to. Na ICC, hindi siya takot sa ICC. Doesn't scare me a bit, sabi niya. Kung pumasok man daw ang ICC anytime soon, wala siyang pakialam. Ito si PRD kasi 79 years old na ito eh. Dapat kahit na papaano binibigyan na lang din natin ng utmost respect nga itong mga naiambag ni PRD sa bayan natin, lalong-lalo na itong ganitong edad niya in aid of legislation, nandiyan pa rin siya for how many hours already. So tayo
natutuwa rin tayo, pagpasalamat tayo doon sa mga kapwa natin Pilipino, mga kababayan natin na nagpunta dyan sa Kongreso, na siguro kung ako nandiyan lang ako sa Pilipinas, talagang pupunta rin ako dyan kasi gusto ko talagang suportahan si PRD. Dito, si Inday Sara, nandiyan din, hindi ba? Parang kakadating lang yata or dumating kanina. Oo, so tingnan natin kung ano mga mangyayari dito sa hearing na ito, yung mga susunod na mga mangyayari at sinabi na rin yata ni Sal Panelo na dapat iano na to i-suspend na and magtuloy na lang bukas. Total naman parang ang kanilang allocation naman yata para dito sa Quadcom na ito ay 10 araw Tsaka pare-parehas lang naman yung mga tanong nila. Oo, hindi naman nila mapapaikot. Actually, yung mga resource person, lalo yung mga abogado, nag-chuchuwariwap pa nga sila Makikita mo na parang minamaliit nila yung pagiging abogado ni PRD. Ginawa pa nga siyang estudyante nitong Luis Tre na ito at parang pinag-recite pa ng mga bagay-bagay patungkol sa batas and all. So it is somewhat a sad moment kasi si PRD, katulad ng sinasabi niyo, napakadaming ginawa niyan para sa bayan natin. Mahal na mahal niya ng Pilipinas, and yet ito yung kanyang nakukuha. Pero wag kayong mag-alala kasi fighter, warrior yan si PRD. Hindi nga sumukot, hindi nga natakot sa mga kriminal yan Hindi nga natakot sa mga kriminal na nasa kalsada yan. Yung mga kriminal pa kaya na mga nakabarong. Back to you, mga partners. Ako, sorry, baka may gusto mong sabihin. Dagdag lang, maiksiyan lang kasi nabanggit ni Boss Dada yung ICC. Actually, dyan ako nabilib sa tapang ni PRRD dahil sabi niya, alam mo, matagal nyo na sinasabi yan sana nga bukas pumunta na ICC. Binanggit na yon. Kaya sabi ko, grabe, matindi talaga si PRRD. Ang tagal na kasi ginagawa yan. Alam mo, mahilig sila parang hostage Ganyan ang gawain ng mga yan. Matagal na pinagmamalaki ni Trillanes yan. Hanggang ngayon naman, hindi dumarating. Diba? Kaya sabi ni PRRD, sana bukas dumating na. Tapos, itong nabanggit din na wag na mag-English to si Dan Fernandez. Panalo ka na sa itsura mo, nag-i-English ka, natalo ka pa. O, di ba? Pinagtanggol pa ni Abante. So sabi niya, merong abogado dyan na sinasabi hindi raw tayo marunong mag-English. Kaya ako, tingnan mo yung grammar ko, mag-i-English ako. Nagbasa naman. Sabay basa. Tapos, pag hindi na nagbabasa Tagalog, nauubusan. Ang English niya may limit. Tapos, English siya ulit, basa. Tapos, pag wala na masabi, Tagalog ulit. Ikaw, Abante, hindi naman kasi kabubuhan kung hindi marunong mag-English. Meron nga dyan English ng English, puro naman Di ba? Wala naman laman ng utak. Lutang naman. Hindi ko alam kung saan alapaap nagpupunta. Pero wala po sa English yan, Abante. Dapat, of all people na magtatanggol sa English kay Dan Fernandez, ikaw pa talaga pambihira naman. Ang dami naman magagaling mag-English dyan sa inyo wag mo nang pasukin yung hindi mo forte. Kasi, dalawa kayo ngayon sabit sa English. Nako, nayari ko, Chole, no? But anyway, balikan natin yung pagmamaliit niya sa mga vloggers, no? Alam nyo kasi, itong si Abante, galit na galit yan sa mga vloggers kasi araw-araw siyang binabanatan sa social media. Nakikita niya yan sa TikTok, sa FB, nakikita niya yung mukha niya yung mga sasakyan niya, yung mga relo and all that. Kasama pa ng ibang mga representatives na meron ding mga ganon na suot-suot at may mga kagamitan na mararangya, no? Ako naging vlogger ako dahil kay Pangulong Duterte. At pinagpapasalamat ko yan dahil kung hindi siguro naging presidente si Pangulong Duterte, mananatili ako nagtatrabaho sa call center ngayon. Oo. Nung si PRRD tumakbo, nagkaroon ako ng lakas ng loob para ipagtanggol si PRRD dahil alam ko na matuwid, tama ginagawa niya, pero may mga bumabanat pa rin. Sabi ko parang mali ito. Salin na nga ako kay Banat Bay. Si Banat Bay actually ang nag-ano sa akin nag-influence sa akin. Nakwento ko na yan nung first day natin dito. First day ko pala. Pero ito, Mr. Abante, ngayon po, mas pinapanood na ang vlogger kaysa sa mainstream media. At kadalasan nga, mas pinapaniwalaan na ang mga vlogger kaysa sa mainstream media. At hindi lang yun ang pinagpapasalamat ko kay PRRD, no? Isa sa pinagpapasalamat ko kay PRRD at sana ipinagpapasalamat mo rin, Congressman Abante,
yung ambag ni President Duterte sa bansang Pilipinas. Dahil mula nang ako ay magkaisip, ito lang, si Pangulong Duterte ang mayroong sangkaterbang nagawa sa Pilipinas, mapaproyekto, infrastructure, katahimikan, pagkain, name it. Doon natin naranasan yung kahit papaano, hindi man perfect, pero nakatikim tayo ng kaginhawaan. Now, isinusumbat mo, Congressman Abante, yung boto na ibinigay mo at tinatanong mo yung mga vlogger kung ilang boto ang naiambag. Tama yung sinabi ni Boss Dada vlogger ang nagpanalo at nagpasikat kay President Duterte, tandaan mo yan. Hindi ikaw, hindi ka nga namin kilala dati. Ngayon ka lang namin nakilala nung may bulletproof na sasakyan ka na kumalat sa social media. Iyon. Now, sabi mo, napakarami, libo-libo daw ang sabi niya na boto na ibinigay niya kay PRRD noong eleksyon. Now, babasahin natin ang isa sa mga kabaptist mo na may sinasabi. O, ito basahin ko. Hindi ko na ibigay kay Sir Carlo. Basahin ko na lang. Sabi dito, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan kasi kilala niya to sigurado He is using us Baptist. We voted for PRRD not because of him. We believe in the autonomy of local New Testament church. We believe in the independency of every churches. That is why hindi niya dapat kami isali. Marami nga yung kaaway na pastor sa churches. Bakit? Yung peace party list niya ba nanalo? Most of the Baptist churches supported the act as one of Attorney Arias, the son of Pastor Attorney Mar Arias. So, ibig sabihin, kilala ka nito na nag-post or nagsasabi ng ganito. So, ibig sabihin, hindi dahil sa'yo, kaya binoto nila si PRRD. Yaan ay sarili lang kagustuhan, kaya nila binoto si PRRD dahil maganda nga yung plataforma ni PRRD. At ito, dugtungan ko lang, doon regarding pa rin doon sa hearing kanina, mga partners, no? Si PRRD, nahalata ko kanina, no? Na maayos naman sumagot si PRRD pag maayos ang pagtatanong sa kanya. Pero, kung yung pagtatanong mo, may sariling galit o may personal na interes o personal na galit, abay, hindi ka paliligtasin ni PRRD. Babalusubasin ka ni PRRD katulad ng Makabayan Black. Unang-una, si Brosas. Hindi ka investigador. Bakit mo ako pasasagutin ng yes or no? Hindi naman to investigasyon, hindi naman to korte. Bakit mo ako iimbestigahan? Bakit mo ako tinotorture dito? At siyempre, si Castro, si Franz Castro. Si Franz Castro, galit na galit kasi nung sinabi ni PRRD na hindi siya nagbibiro, tawanan yung mga nasa likod niya. Hindi naman talaga nagbibiro si PRRD. Galit na galit si Franz Castro kasi nainsulto siya. Now, to be testing itong si Raul Manuel. Ano sabi ni PRRD? Toy, huwag kang magmarunong. Mas marunong ako sa'yo. Don't try to be a smart ASS. Coach Oli. Babalik tayo kay Abante. Ayun, paborito mo talaga si Abante. Si Abante, ang linis Ang linis dito si Abante. Abante, fake news ka daw. Hindi ako nagsabi. Eto. Kung tama yung sinabi ni Master Judea, fake news ka nga. Ayan, diba? Dinidisown ka ng sarili mong mga pastor, nakasamang pastor. Dinidisown ka pa ng ibang mong miyembro. Kung tama yun. Eto. Kung hindi naman tama, pwede, tumawag ka rito, kakausapin ka namin. Yeah. Baka kami patawag mo dyan pero pwede rin. Pero ikaw na lang tumawag dito. Ikaw na lang, Coach. Ayaw ka doon. Hindi kasi, palagay ko si PRRD, pagkatapos nito, Ma-contempt? Samahan natin. Ma-contempt? Sabi nga dito, may nagme-message sa akin, Coach Oli, putulin mo lang kita. Sabi ni Renato, hindi ko na basahin ang apelyido. Kabayan, PM mo kami, balitaan mo kami kung lalabas na tayo para makapunta rin kami. Ayan, Actually, nag-message sa'yo ganyan. Marami. Daang libo rin na nagme-message sa akin. At saka dun sa mga napapanood natin mainstream media, waiting na lang. Waiting na lang. Pati nga si Sir, si Sir Bit, kausap ko, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Sir, alam mo na kung sino ka.
Waiting! Waiting daw. Waiting ako sa buffet. Magpapa-buffet. Pero Coach Oli, kung may balak silang masama kay PRRD, naku, baka mapuno yung Commonwealth. Baka lang. Pero mabalikan ko si Abante. Sige, ikaw naman. Welcome naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ng mga ibang miyembro nyo dyan sa simbahan, tawag ka lang, pabulaanan mo. Kung hindi mo kayang pabulaanan, edi fake news ka nga. Diba? Simple. Bago si Boss Dada, si Atty. Shell joke na hindi bagay sa kanya yung green, parang tutubi. Boss Dada, ikaw na. Hindi, natuwa ako dito sa nakakita ko rin to si Franz Castro, yung kaninang halos hindi niya mabigkas kung ano yung gusto niyang bigkasin. Talaga, iba talaga pagkaharap mo ang isang Duterte, talaga ma-intimidate ka. Mantakin mo, katulad ni Risa Ontiveros na ang tagal-tagal niyang inantay si PRRD na makaharap, tapos biglang pumalpak lang din siya. Si Leila de Lima at saka si Chel Jokno, tagal-tagal nilang binabati ko si PRD, pero ayan, nung nakaharap na nila, wala na. Dito mo lang kasi makikita talaga, mga bossing, ang kaibahan ng Senado at saka dito sa Kongreso eh. Kasi dito sa Kongreso, alam mo talaga na mayroon silang kompas. Mayroong political agenda talaga. Yung kompas, masasabi ko na meron kasi itong si Franz Castro, ganun kahina ang kokote nitong matanda na to. Dapat to talaga, hindi na to magkaroon ng posisyon sa gobyerno eh. Mantakin mo, si Brosas, kung ano yung tinanong ni Brosas, parehas sila na script ha. Kasi yung tinanong ni Brosas na yung tungkol dyan sa mga, yung kapag ka ikaw ay nanlaban o hindi, yung mga ganon, hindi ba? Nakalimutan ko lang yung ginamit nila na termino, pero ano yan? Itong yung naitanong na ni Brosas at yung parehas na style ni Brosas na itinanong sa isang abogado yung kaduktong ng kanyang itinanong kay Duterte, ganun din ang ginawa ni Franz Castro. At yung kay Franz Castro, Diyos ko po, talaga nagbakil to the max ang lola mo. Hindi ko maintindihan kung talagang na-starstruck siya kay PRD, na in love or itong mga taga-Congress kasi nag-hearing sila, tapos nag-hearing sila at talagang lahat ng tanong nila nakadirect kay PRD. Pag tinatanong nila sila, yung ibang mga resource person, wala na silang kumbaga lahat ng tanong nila is patungkol pa rin babagsak pa rin kay PRD. Yun ang kaibahan ng Senado. Kasi yung Senado, pag nag-hearing sila, patas talaga. O katulad nung nangyari dyan nung nakaraang hearing dyan sa Senate, na kaya naging maganda yung flow ng kanilang investigation. It's because pinabayaan nila si PRD na sumagot ng naayon doon sa naayon doon sa mga tanong nila. Tapos itong sila Jinggoy Estrada nagtanong diyan sa mga resource person at na-expose na itong si Leila de Lima sa tagal-tagal niyang binabati ko si PRD, kahit isang kaso wala pa pala itong naisasampa. Kaya nga kanina hinamon sila ni PRD, di ba? Na if you feel like marami talaga akong mga nagawa at sa tingin mo kung may kasalanan ng lahat ng yan at mayroon kayong mga ebidensya, file cases against me. Kasi matanda na ako. Anuhin ko yan? Haharapin ko lahat yan. Yung ICC, papuntahin nyo na dito. Matanda na ako, baka mamatay na ako, hindi pa nila ako na ipakukulong. Alam ko naman na yan ang gustong-gusto nyo. Alam ko naman na atat kayo na makakita akong nakakulong kaya talagang ibang klase yung may ko-compare mo talaga yung kalidad ng Senate inquiry versus etong mga nasa Congress na sa dami-dami netong mga ito. Mantakin mo sa dami nila, lahat ng mga tanong nila puros direkta kay PRD. Pero yung mga pagkakamali, katulad yan, sana man lang merong isa sa kanila nag-challenge netong mga pinipresenta ni Trillanes. Sana man lang meron sa kanilang nag-challenge netong mga pinipresenta ni Leila de Lima. Pero hindi Hindi ba lahat talaga si PRD. Ang target nila si PRD. Hindi nila alam na habang dumidilim si PRD, mas lalong sumisigla kasi night person ito Kaya hindi natin alam kung matatapos to ngayon. Baka naman ituloy-tuloy nila 10 araw to
Hindi man lang nila si PRD man mo kanina ilang oras ako nanonood, parang diretso mga siguro 4 na oras, 5 oras. Hindi man lang nila tinatanong kasi siyempre matandaan na to eh. Sana man lang tanungin ninyo na, "Sir, okay ka pa ba? Gusto mo ba mag-CR? Gusto mo bang ganito, ganyan?" Hindi ba? Parang kailangan pang magtaas ng kamay ng tao or nung mga aide niya para lang si PRD patayuin at paihiin hindi ba? Talagang nakakalungkot itong estado ng Kongreso natin ngayon. Well, nakakatuwa rin naman kasi itong mga to, iba rito or karamihan dito, mawawala na dahil yung karamihan dyan, kaya last hurrah na nila yan kasi yung iba dyan, tumatakbo na ng mga mayors, mawawala na, last term na nila sa pagiging congressman. Kaya tinan natin kung ano yung mga susunod pang mangyayari, mga partners. Back to you. So, ayan, maganda yung punto ni Boss Dada doon sa mga questions, sabi nga ni Dan Fernandez, ni Congressman Dan Fernandez, bago mag-hearing, meron daw siyang 20,000 questions. Pero kanina, yung mga question, pare-pareho. Kada isang congressman, parehas yung question, nilalagyan na lang nila ng kukunting ibang detalye. So akala ko ba, Dan Fernandez, 20,000 question ang hawak mo? Ba't pare-parehas kayo ng tanong? Yung Makabayan Black, pare-parehas ang tinatanong. So, sabi ni Boss Dada, abangan natin, pero kung kinakailangan yung presensya namin ni Coach Oli doon sa Commonwealth, pupunta ba tayo mamaya? If ever? Pwede. Kung halimbawa may punta tayo doon. Just one call away. Just one call away, Just one call away. But anyway, balik po tayo doon sa hearing. Nabanggit ni Boss Dada, sabi ni Boss Dada, makikibalita siya sa atin regarding dito kay Trillanes. Okay. So last minute, di ko alam kung last minute na to kasi di pa natin alam kung kailan matatapos, Kung anong oras matatapos. So si Trillanes, dumating po doon, siguro mga 5:30 or 6 in the evening. Bida-bida naman si Kupal. Bida-bida na naman si Kupal na, si Duterte, meron tong peke ang war on drugs ito ni Duterte. Ginagawa lang niya ni Duterte para pagtakban yung sarili niyang tawag dito, yung sarili niyang sindikato, mga droga. Ayun. Sino ba naman yung tanga na lalabanan yung droga tapos ikaw pala sindikato ka? Maniniwala ka ba doon? Ito gamitin ko yung sinabi ni VP Sara Duterte dito sa ginawa ni Trillanes. Sabi kasi ni Trillanes, tumatanggap daw si VP Sara Duterte, si Pulong Duterte, at si President Duterte ng cheque. Nakdanto ko talaga Trillanes yan. Tanda-tanda mo para wala kang pinagkatandaan. Gamitin ko yung sinabi ni VP Sara Duterte, sino ang bobo na gagamit ng paper trails na galing sa droga o kung saan pang illegal na galing ang pera? Diba? Ang sabi ni Trillanes, malakas daw ang loob ni PRRD. Kasi siya ang nakaupo bilang presidente, baka wala namang daw magku-question na kung bakit siya may natanggap na ganitong halaga through check. Aba, ang tanong, hindi ba matatapos ang termino ni PRRD para gawin niya yon na alam niya na pagkatapos ng termino niya, isa ka dyan sa mga babalik sa kanya katulad ng ginagawa mo ngayon? Na may dala-dala ng mga recycle na na ebidensya na hindi ko alam kung saan basurahan mo napulot, tapos pupunta ka dyan sa Kongreso, magbibida-bida ka dahil pagka sinampal ka ni Pangulong Duterte, may aawat sa inyo. Kanina muntik na Boss Dada tumayo na si PRRD, alam mo kung sino pumigil sa kanya? Si De Lima. Oo, sabi ni De Lima, please, gumaganon. Parang hindi ko naririnig yung boses ni Senator De Lima, pero parang nagmamakaawa sa kay PRRD para kumalma si PRRD. Parang nakita ko parang na-inlove si De Lima kay PRRD kanina But anyway, balikan natin si Trillanes. Huwag kami ang lokohin mo. Iba na lang, May mga nakuha siya ng mga bank details, mga kababayan, na mismong si Paduano na binabanatan si PRRD ay nagdududa dyan sa mga hawak mong papel na hindi ko alam kung sa rekto mo lang pinagawa o ikaw mismo gumawa niyan, hindi natin alam. Kasi bakit ko ipapangalan yung illegal money, yung pera na galing sa droga, sa pangalan ko, na alam kong bawal na bawal yan at babalik sa akin yan pagdating ng panahon na wala na ako sa pwesto. Sino ba gagawa nun? Tanungin kita, Trillanes. Baka ikaw gagawin mo yon kasi nga, hindi ka nag-iisip ata Ang ginagawa mo,
papasikat ka lang kasi pag nag-iikot ka sa Caloocan, wala pumapansin sa'yo. Nagano ka eh. Kumbaga, you are taking chances na baka sakali magkaroon ng turnaround, bigla kang maging bida dahil medyo napabagsak mo si Duterte. Hindi mangyayari yun. Dahil alam ng tao kung ano ang nagawa ni Duterte at alam ng tao na wala ka nagawa. Pocholi. Master Judea, parang kung tama yung aking pagkakaalala, mayor pa siya that time. Si PRRD. Tapos manager's check. Yun yung pagkakasabi ni Trillanes eh. Pero alam mo, mas naniniwala ako kay PRRD kasi nung binabanggit yan ni Trillanes, sabi ko malalim na naman tong binta. Ito na naman si Trillanes. Malalim na naman ang sinasabi. So, ako curious paano sasagutin ni PRRD. At ang ganda ng pagkasagot ni PRRD, I am very convinced. Kasi sabi niya, kung totoo yan, kahit konti lang, magbibigti ako sa harap nyo. At pagre-resignin ko pa sila BP Sara, sila Pulong. Kasi hindi kayo dapat karapat-dapat yan. Kahit konti lang. Diba? Isipin mo, kasi hindi mo ilalagay sa alanganin, una, yung anak mo. Pwede mo pa nga ilagay sa alanganin yung sarili mo eh. Ako being a father, alam ko yan. Kaya nga, as much as possible, itago yung anak. Kasi, hindi mo isasangkalang. Tapos, magbibigti. Nung ganito, nag-react si Trillanes about it, at sabi niya, pero baka mamaya, bukas magkalimutan kasi magpapapirma daw ng affidavit na para bubuksan yung bangko ni PRRD. Sige. Yung aking karapatan ko, i-waive ko. Para lang mapatunayan bukas kasi aayusin pa ng abogado. Ang sabi, hindi, ngayon na. Di sumagot si PRRD. O sige, ngayon na. Anong kapalit? Pagka napatunayan nyo kahit konti, magbibigti ako, pero ikaw, sasampalin ko. Aba, nagalit si Trillanes. Yung pa lang, kita mo, na kasi kung totoo yun, sa salita ni Trillanes, alam mo, dapat pagkasabi pa lang ni PRRD, ako rin. Magbibigti ako kung nagsisinungaling ako. Yun. Doon pa lang sa sampal ng galaiti na si Trillanes. Palagay ko, nung bata ito si Trillanes, ganyan makipag-away. Sampalan. Kaya siguro naalala niya nung kabataan niya, ayaw niya nang masampal. Di ba? I mean, kung ikaw isipin mo yung pinagbintangan mo, magbibigti. Di dapat, pinatunayan mo rin yung sarili mo. Magkaroon ka ng ganong bigat para paniwalaan ka. Kasi isipin mo, sa bigat ng paratang mo, Trillanes, until now, hindi mo masampahan ng kaso si PRRD. Hanggang ngayon, walang kaso si PRRD. Kasi paikot-ikot po tayo dyan sa Quadcom eh. Halata naman yung tanungan nyo, hindi para gumawa ng batas. Kung hindi para diinan ang mga Duterte. Ang bibigat ng mga paratang nyo. Duwag kayong magsampa ng kaso. Diba? Ganun kasimple. Kung kaya mong tayuan yung mga pinagsasabi mo, gayain nyo si PRRD. Diba? Yun yung tapang. Tama yung Coach Oli, no? Wait, sandali lang, Boss Dada, no? Dugtungan ko lang ng konti yung sinabi ni Coach Oli. Kasi doon pa lang sa sinabi ni PRRD, magbibigti ako, I will invite all of you to be a witness sa pagbibigti ko. Doon pa lang nalaman ko, nagsasabi ng totoo itong matandang ito. Kasi pag-re-resignin ko si Pulong, pag-re-resignin ko ang mga anak ko, lahat sa pwesto, pag napatunayan nyo, kahit konti, doon pa lang alam ko, sa isip-isip ko, sa loob ko, malinis ang puso ng matandang ito. Now, ibalik natin kay Trillanes. Tama yung sinabi mo, Coach Oli eh. Dapat, pagka sinabi ni PRRD, nung sinabi ni PRRD, ako rin, pag napatunayan kung totoo to, magbibigti ka talaga, magbibigti rin ako. Kung ako kay Trillanes. Kaya lang, hindi naman siya kumbinsido doon sa hawak niya. Kaya paano niya sasabihin na magbibigti din siya? Kasi automatic yun, pagka nagkabukingan na at dumating na yung panahon ng paghuhukom, halimbawa magbibigti na siya, hindi naman ang mapapatunayan. Mabibigti talaga siya. Sana. Sana. Boss Dada. Hindi, nagpapaniwala kayo dyan kay Trillanes. Ang tawag nga sa kanya mismo ng Congress, pambansang marites. Yun. Hindi ba?
Si PRD kasi ganito, 6 years na siyang binabatikos ni Trillanes after siyang hindi kunin bilang running mate. Tandaan nyo, di ba? Kinukuha yan ni Trillanes si PRD bilang running mate, pero nung tinanggihan siya, nagsimula na siyang bumatikos kay PRD. 6 years into yung panunungkulan ni PRD, wala nang ginawa to si Trillanes kundi mag-fabricate ng mga ebidensya. Lumabas pa si Bicoy, natatandaan ninyo. Tapos meron pang isa siyang abogado na bumaliktad din sa kanya, na namatay na ngayon. Yun yung pinag-file niya ng kaso sa ICC. Kung matatandaan ninyo, si PRD 3 taon nang wala sa serbisyo, Trillanes, pero wala ka pa rin. Meron naman na siyang naisampang mga kaso. Oo, meron na. Nagsampa na yan ng mga kaso. Pero iilang mga kaso lang yun laban kay PRD. Itong si Trillanes, napakarami. Nung umpisa pa lang, nung tumatakbo pa lang si PRD, sinabihan niya na may milyon-milyon, daan-daang milyong pera ito sa bangko. Hindi naman niya napatunayan. Itong si Trillanes, sinabi si Bongo meron tattoo sa likod na dragon. Wala naman, hindi rin niya napatunayan. O diba, pinaghuhubad niya pa sa Senado. O si Bongo, ganun din daw. Meron daw pinabura na tattoo. Ito, alam mo talagang hindi nagre-research. Kasi kung ako, may mga tattoo ako. Hindi yan basta-basta mabubura. Kahit na ipalaser mo yan, magpepeklat yan, hindi yan babalik sa totoo mo ng balat. Kaya dito talaga ito si Trillanes, dadamihan niya na lang yung mga peking ebidensya niya para magmukhang totoo, para magtunog totoo. Kasi may kasabihan yung mga sinungaling, hindi naman kailangang maging totoo yan, kailangan lang talaga magmukhang totoo yan. So paano ang gagawin natin? Paulit-ulit natin siyang babatikusin, paulit-ulit natin siyang sisiraan. Kasi pag yan ang laging naririnig ng tao, minirror yan ng mainstream media at itinapik din yan ng mga vloggers, maniniwala na rin ang taong bayan. Hindi mo naman kailangan patunayan kung totoo yung mga akusasyon mo. Ang importante lang makapanira ka si Trillanes, dyan siya kilala Natatandaan natin yung Oakwood mutiny, di ba? Yung ginawa nila dyan, pati sa Manila Pen. Umpisa pa lang, ang trabaho nito mag-destabilize na talaga. Nagkataon lang, hindi naging effective yung kanyang pag-destabilize noong panahon ni PRD. And until now, meron na naman siyang bagong mga matrix na ipinapakita. Oo, meron na naman. Ano to? Ano to, Trillanes? Sa tagal mo nang sinisiraan si PRD, ngayon ka palang nakakagawa ng mga bagong mga connect the dots na mga ebidensya mo. 2016 pa daw yan. Dito pa lang. May nagbigay sa kanya. 2016 May nagbigay sa kanya noong 2016. Alam mo yung tao na yan, kahit brief ni PRD na butas, ilalabas yan. Gagawin yan ebidensya. O itong tao na to, imposible, 2016, nasa kanya na yung ebidensya na hindi niya ilalabas. Sobrang daldal yan. Halos wala na recycled na nga yung kasong final niya doon sa kay Pulong at saka dyan kay Manscarpio, pati kay Bongo Dahil nga wala naman itong bago, tapos sasabihin mo ngayon may bago. Ewan ko kung sino pang maniniwala dito. At alam mo, ang pinaka nakakatawa, Congress, matatalino naman kayo dapat. Si Trillanes, pakikinggan ninyo. Okay lang siguro, pakinggan nyo si De Lima Pero si Trillanes, sobrang baba nyo na para maniwala kayo kay Trillanes. Sabi ko nga sa inyo, yung mga taga-Caloocan nga, pagka nangangampanya yan. Aso lang ang nagpupunta Tapos Congress, inimbitan nyo pa yan para lang madagdag. Hindi nyo ba kaya sa mga sarili nyo na sirain tong si PRD? Alam naman natin na ang purpose lang naman ng inyong hearing is sirain ang pangalan ng mga Duterte. Kailangan nyo pa ng tulong ng isang tao walang reputasyon. Kumuha kayo ng walang reputasyon na tao para tulungan kayong bugbugin itong si PRD. Ibig sabihin, wala na rin kwenta yung ninyo. Wala na rin kwenta yung hearing ninyo. Back to you, partners. Tama yan, Boss Dada, no? Kung kukuha ka na rin lang, di ba? Parang katulad ng pagbibigay, nagbigay ka na rin lang, lubos-lubusin mo na. Kumuha ka na rin lang ng peking testigo, di sana yung reliable na kukunin mo, hindi si Trillanes, hindi ho ba? Alam mo, akala ko ba ang dami-dami? Sabi nila, di ba, dami-dami, ang dami-dami. Libo-libo, sabi nila. Nasaan na yun? Pero
si father na dating addict, na hindi ko alam kung addict pa ngayon, yun pa rin naman yung script niya. Correct. Yun pa rin naman yung mga sinasabi niya. Meron pa siyang sinasabi ng mga statement daw nung mga namatay. Mantakin mo, namatay na, nakapagsalita pa. Di ba? Nanay, bibili lang ako ng pansit. May mga ganun pa siya sinasabi. Patayin na yun. Paano magkikita pa tayo mamaya, papasada lang ako ng tricycle. May mga ganun pa siya. Puro drama. Alam mo si Father, baka may ano yan. Na to. Baka nakakausap siya ng mga kaluluwa, si Father. Ikaw naman, Boss Dada. Baka nakakausap niya yung mga kaluluwa. Nakaganon pa yung picture. Baka batak. Batak. Hindi, mukhang may residue pa yun. But anyway, balik tayo dito kay Trillanes. Dapat ito pala si Trillanes, mga kababayan. No? Dapat sa machine shop ito pumasok hindi sa politika. Kasi mahilig mag-fabricate Fabricator pala ito. So magpapabricate ng mga ebidensya, kung ano-ano mga kalokohan ng pinagagawa. Alam mo, Trillanes, kanina kung malapit-lapit ka lang kay PRRD, yung mic na yan, baka naihampas sa'yo. Hawak na ni PRRD. Yung mic sa harap niya. Tapos sabi ni Secretary de Lima, yung mga gano'n, nagmamakawa siya. Kaya nga, Trillanes, tigil-tigilan mo na. Ito naman, sa mga kongresista, sabi ko nga kanina, kukuha kayo ng mga peke-peking mga resource person na yan. Si Trillanes pa kinuha nyo. Di ba? Sa bagay, wala na tayong magagawa. Kasi yung isang resource person pala nito, yung isang testigo nito, ay nadampot sa Amerika, si Garma. Kaya siguro, ito ang pagkakaintindi ko dito, sa aking palagay, baka isa yun si Garma sa ihaharap nila kay PRRD. Kaya nila pinospone or nireschedule itong hearing para na sa ganun, baka nagbabaka sakali sila na si Garma ay makalabas na nung time na yon kasi yun nga ang iharap. Since si Garma ay nahuli sa Amerika, so wala silang may harap kay PRRD kundi si Trillanes. So ngayon, kailangan nilang i-postpone. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Quadcom dahil itinuloy nila. Binigyan nila ng pagpapahalaga yung pagbibigay ni PRRD ng pagpapahalaga doon sa imbitasyon nila. Kahit papaano, nakabawi-bawi sila doon. Pero wala Etong hearing na ito diyan sa Congress, wala na to. Mahirap na paniwalaan. Kung hindi nila pinapasok diyan si Trillanes, baka may maniwala pa. Ngayon, si Trillanes nandyan, may maniwala pa kaya dito? Parang wala na, Kotsone. Medyo partner, nagkakahamunan na naman daw ngayon sa Kongreso. Sabi daw ni PRD, kahit hanggang 6 a.m. tayo. Yan, oo. So, ngayon, yun ang sinabi niya. Sila sa Kongreso, sabi daw ni PRD, okay lang kahit hanggang 6 a.m. tayo. Oo. Ay, di maganda yun. Delikado sila. Pupuyatin talaga ako nito si PRRD. Ang aga kong nagising kanina para manood. Nag-alarm pa ako. PRRD, sige. Suporta tayo. Ano reaksyon ni Trillanes, mga bossing, nung susuguri siya ni PRD? Baka tumili. Hindi, narinig ko yung boses niya, Boss Dada. Halika dito. Kasi sasampalin kita ngayon Gusto mo, sampalin ko na ngayon narinig ko si Trillanes, halika dito. Tapos, sinawakan ni PRRD yung mikropono, parang tipong ibabato sa kanya, pinipigilan siya ni De Lima, tsaka yung mga nasa likod niya. Hindi, siguro, kasi kung talagang mano di mano, medyo unfair kay PRRD. Matanda na Kaya niya kayang hamunin si Baste. Baka kahit nakaluhod si Baste, ikaw na lang, Coach Oli. Kaya mo yan. Mas malaki ka pa. Pero hindi ako luluhod. Hindi ako lang. Delikado dyan kay Trillanes pagkaluhod. Ako, yari ka dyan. Maganda pa naman ang kutis nito. Nakita ko na sa personal to Lagi nakaganyan yan kahit wala namang Feeling malaki katawan. Sasalita na naman nga si Tililing Talagang ibang klase si Tililing, no? Mas inayos pa yung itsura kaysa sa utak, Kita mo yung buhok, walang nakatikwas kahit isa. Parang drawing, no? Pero believe kayo, sabi nyo, grabe naman itong mga politiko, kukuha lang kayo ng resource person, si Trillanes pa. Hindi lang politiko, I mean, loko-loko ka na rin. Kung ikaw pa vloggers, pinapaniwalaan mo to kasi siyempre vlogger ka, nag-a-analyze ka, di ba? Pambira naman. Alam mo namang sabit to si Trillanes. Suportahan mo ba naman? Anong klaseng vlogger ka naman? Di ba? Malabo talaga. Makilala tayong ganyan di ba?
Uso talaga yan, Coach Oli, may mahilig sa may mga sabit. Pero ito, napansin ko lang. Sabit-sabit na eh. Ang tapang-tapang Boss Dada ni Paduano. Kasi bago pa magsimula, napanood ko na hanggang makarating ng SMNI, habang kumakain, pinapanood ko. Hanggang umakyat ako dito sa stage, hanggang ngayon hindi pa nagtatanong si Paduano. Tama ba ako? Hindi pa. Di ba? Ang tapang-tapang mo magsalita, puro ka lang pala pasingit-singit. Kasi madali yung magtapang-tapangan pasingit-singit eh. Pero kung ikaw na magtatanong, siyempre makikita natin yung utak ni Paduano kung may laman eh. O para lang siyang yung meron tayong kaibigan ganyan, yung wala ka na sinabing tama. Hindi. Yung puro lang singit. Parang kilala ko yun. Singit lang ng singit. Wala namang sustansya, ika nga. Paduano, totoo ba? Tama ba yung obserbasyon ko? Hindi ka pa nagtatanong? Hindi pa. Ay, magtanong ka naman. Hindi, ito yan, Coach Oli. Baka sinisave si Paduano for the last minute. Siya siguro magko-contempt kay PRRD. Yan ang sa tingin ko dyan. Tingin mo, Boss Dada. Alam mo, ayaw pa magsalita ni Paduano eh. Sige. Sa dami ng mga binitawan ni PRD rito at sa dami ng mga... Kasi di ba meron silang rules, binasa yung rules eh. Kaya, dito mo talaga makita na nakontrol ni PRD yung dito, yung tempo ng hearing na ito. Bagamat ito ay noong sabi nila siguro, teka, medyo natatalo tayo ha. Kasi talaga para sa akin, si PRD na ang naging bawal magkwento, di ba? Bawal daw yung mga paligoy-ligoy. Pero makikita mo na pinabayaan pa rin nila at nakakapagkwento pa rin si PRD. Nakakapag-antics pa rin, nakakapag-jokes pa rin. Di na nga lang nakakapagmura. So siguro, nakita somewhat natuwa ako dito kay Barbers kasi maganda rin naman yung kanyang pag-control nung hearing kasi panay din ang suspend niya kapag ka nagkakainitan. At nakikita natin na yung effort ni PRD not to curse, pinabayaan niya dahil nga hindi na nagmumura, pinabayaan niya si PRD na kahit papaano, medyo haba-habaan ng konti yung kanyang mga sagot. At saka sila dito medyo nagulat sila doon sa umpisang salbo ni PRD na you cannot just limit my answers to yes or no. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa sagot ko. Hindi ka naman, this is not a proper investigation. Hindi ka naman investigador. Nag-iimbestiga tayo dito, pero may demokrasya tayo. Kailangan makasagot ako, may pagtanggol ko yung sarili ko. Kasi kung hindi, di kinontempt nyo ako, hindi ba? So, tsaka makita nyo rin si Bello, yung kanyang abogado, at si Bello, alam ko si Bello dati to sa sa Tupad hindi ba? Yung nagbibigay ng mga yung ahensya na nagbibigay ng Tupad. O nakita mo talagang hindi niya na rin napigilan yung sarili niya na kahit hindi sila pwede magsalita, nagsalita pa rin siya. Tapos kahit papaano, binigyan pa rin siya ng time pero pinagbawal na rin kalaunan. So makikita natin talaga na control ni PRD yung tempo nitong mga unang kalahati ng hearing. Kaya lang dahil nakikita nila na mukhang hindi na tayo makaka-recover kasi yung mga yung mga birador natin, naging kaibigan niya na. Si Dan Fernandez, lumambot na. Si Abante, medyo nagpastor na lang. At saka nakakatuwa yung mga sagot ni PRD sa mga alam niya, dito mo talaga makikita matalino si PRD. Kasi ikaw ang bida ngayon Ikaw ang ang committee, sabi mo nga hindi ako pwede makipagdebate sa iyo Bawal na makipagdebate ako sa iyo kasi ikaw yung nasa posisyon ngayon, ikaw yung nasa kapangyarihan Anong ginawa ni PRD? Okay, I stand corrected. Okay, mas magaling ka sa akin. Okay, siguro nga. Nakita ninyo. Kaya doon ako talaga na-believe kay PRD. Kasi somewhat, itong mga congressman na nagplano or may planong durugin siya ng sobra-sobra, naging napakalma niya ng bahagya. Napalambot, napakalma niya ng bahagya. Kaya nga siguro mga 4 hours, 5 hours into the hearing nung pagkatapos ni Franz Castro na nautal-utal na hindi niya mabigkas yung kanyang gustong sabihin dahil masyado siyang emotional Yun ang masaklap kapag ang nag-iimbestiga masyadong emotional. Kapag kayo nag-iimbestiga, merong personal na galit.
nawawala kayo sa composure. Correct. At si De Lima, nawawala ng composure. Yan, si Brosas, walang composure. Si Franz Castro, walang composure. Sino ba to? Yung bata, yung Raul Manuel. Nawalan din ng composure. Puro sila puro sila paliwanag, puro sila pagbibigay ng statement. Di naman kayo talaga nagtanong Pero makikita mo dito, yan si Abante, kasi sila Abante wala naman talagang personal na galit, siguro inggit dahil gusto niya rin niya maging rockstar katulad nito ni PRD. Kaya makikita mo yung manner nung kaharap na nila si PRD, yung manner nung pakikipag-usap nila kay PRD, somewhat may respeto pa din kasi alam naman natin na itong mga congressman na ito nung panahon na nasa kapangyarihan si PRD, nangamayagpag yung ganda nitong war on drugs, kahit yan si Barbers, tuwan-tuwa naman talaga yung mga yan doon sa war on drugs ni PRD. Tuwang-tuwa yung mga yan, kaya nga yan nagsiga-sigaan mga yan ngayon dahil ina-adapt na nila yung kamay na bakal na style ni PRD. Hindi ba? O kaya nga pati sa Maynila, yan ang ginamit na na formula ni Isko Moreno para maayos yung Maynila for 3 years hindi ba? So itong mga congressman na ito, noong nakita ko na medyo lumambot na sila, sabi ko wala na, kontrolado na. Kontrolado na ni PRD. Kaya siguro nakikita ni Tamba na teka, yung mga aso ko parang naging maamonto pa na. Yung pinakamatinding aso ko, ilabas nyo na. Yan. Ayan na, hinugot na, pinalabas na sa kulungan. Yung galisin, na sundalong kanin, ayan na. Yun na nga sana, isusunod natin. Ang duda ko kasi dito, ganun din, nasabi mo na Boss Dada, kasi tunaw na napalambot na ni PRRD. Kumbaga, na-pressure cooker na ni PRRD yung tigas ng mga kongreso dyan sa Quadcom. Pero mo si Trillanes, dumating dyan, mag-aalas 6 na. Samantalang lahat ng resource person, kaninang umaga nandyan na yan Di ba? So, ibig sabihin, wala si Trillanes doon sa listahan ng mga inimbita nila. Sa tingin ko dito... Parang Mortal Kombat Mortal Kombat, no? Diba? Isa lang yung kalaban nila, tapos hugot sila ng hugot nung iaharap nila. Diba? At hindi talagang iba, taas ang kamay natin kay PRD. Ganun lang nangyari. Tunaw na yung mga lumambot na yung mga bata natin doon. Ipadala na natin si Trillanes. Parang ganun yung nakikita ko dito. Kasi kung ito'y inimbitahan, kanina umaga, nandyan na yan. Kasi gigil na gigil yan kay PRRD. Kung sino man ang unang-unang gustong bumanat kay PRRD, sa tingin ko, ito yon si Trillanes. Dahil may personal na galit no kay PRRD dahil nga binaste nito noong 2016 election. Nagpunta pa daw ata ito kay PRRD. Kinausap si PRRD na makikipag-tandem siya. Siya na lang daw ang kunin bilang Vice President. Si PRRD, ayaw niya ng mga wiki. Ayaw ni PRRD ng mga naglalagay ng langis sa buhok. Ganun. Kaya hindi siya pinili. Kung ako sa kanila, pagtripan nila to Kunin nilang kakampi, kunin nilang, halimbawa si Inday, tatakbo presidente. Trillanes, kunin kitang vice president. Kung okay lang sa'yo, sigurado ako baka maglumuhod sa sa tuwa to mag-umiyak sa tuwa to. Tapos kuhanan nila ng kuhanan nila ng statement na so bati na tayo. Sige, bigay ka ng statement, bati tayo, tapos biglang tablahin nila, Ay, hindi na pala ikaw. Nagbago na isip ko. Choli. Bago na isip ko. Choli. Speaking again of Trillanes, import nila to parang may hugot dumayo, tapos may hugot. Iyang-hiya naman ako sa mga ito. Nag-iisa, matanda pa, pinagtutulungan na itong mga to. Iisa lang naman ang mga pinagsasabi. Paikot-ikot na lang sila. Pero ito, lumabas na talaga kung ano talaga ang motibo dito. Kasi kanina habang nagsasalita si Trillanes, bahagyang nadulas siya na ito ay pwedeng ground for impeachment kay BP Sara. Kasi naipasok niya doon Doon sa kanyang di umanong fabricated na evidence, naipasok niya si BP Sara doon. So ito na, malamang-lamang itong mga tanso vloggers or itong mga panatikong loyalista, dito nila paikot-ikutin to. And then, impeachment kay BP Sara. Alam naman natin ang dulo nito. Lahat ng usapan na yan, sabi nga, sa haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Ang tuloy lahat nitong drama na ito, wag na tayong maglokohan. Impeachment kay BP Sara, eto na.
At nai-insert na ni Trillanes. Kailangan pa nila si Trillanes para maipasok yung kanilang agenda. Kaya nga sabi ko, wala akong believe sa kung sino mang nasa likod nito dahil isipin mo, wala kang tapang para ikaw mismo. Kumukuha ka pa ng iba. Samantalang si PRRD, matanda na't lahat, nag-iisa, sumugo. Dapat leader sa leader. Huwag kang tumago dyan sa Quadcom. Sino pa kasi ang... basta na ang credibility niya. Kasi pinipilit nila si Grijaldo umamin sa ayaw aminin ni Grijaldo. So ano pa ba yung mga makukuha nilang mga witnesses dyan o resource person? Diba? Same thing. Alam naman nila na sige, itap natin. Itap natin si Trillanes. Kasi alam naman natin, galit yan sa Duterte. Etong Makabayan, alam din naman natin. Kanina nga, akala ko, hindi Quadcom eh. Parang Makabayan, Black. Nagkampihan sila. Kasi yan ang pauna, talagang pinagsalita itong Makabayan Black. Sa kasawang palad, ito si talagang lumabas ang kabobohan. Itong si Raul, ginawa siyang totoy ni Totoy Manuel yata. Ginawa siyang totoy ni PRRD. Kawawa siya. Kahit si Franz Castro. Kahit si Franz Castro, ginawang tindera. Sabi niya, sabi ni PRRD, huwag mong puntahan yan. Huwag mong puntahan yung rules of engagement, yung part na yan, huwag mong puntahan yan. Hindi mo alam yan. Pati si mapapahamak ka. Pati si Raul, gamit ng legal term. Halimbawa, gamit ng legal term. Halimbawa, gagamit ka ng jurisprudence. You make sure, alam mo yung termino na yun. Hindi mo pwedeng gamitin yun sa ibang paraan. Pero nabuko natin dito yung Makabayan Black na halatang scripted Kasi tinanong na ni Brosas, si Brosas. Si Castong child abuser. Si Castro. Ayun, si Castro. Tinanong niya na yung ano ba PRRD yung elements of self-defense. Yan. Elements of self-defense pala yan. Tapos, yung elements of self-defense, yung mga bagay na para matatawag nating self-defense. Kasi dinidiin nila sa PRRD na pumatay ka, hindi self-defense. Anong ginawa ni Raul? Tinanong din. So halatang halata, itong problema kasi ang unang nagtanong niyan, Coach Oli, si Brosas. Paulit-ulit si Brosas ang unang nagtanong niyan. Pagka lumabas ka sa unang tinanong ni Brosas, tapos ganoon din yung ginawa ni Brosas, tinanong niya si Castro. Ayun na nga, doon nga talaga umiikot siya. Meron talagang script. Binabago lang ng konti, binilalagyan ng konting detalye para magmukhang ibang question. Pero ang bagsak, doon pa rin. Pero sana, pag alam mo nang natanong na yan, huwag mo nang tanungin, pinahihirapan nyo naman si PRRD, hindi na bata. Kasi wala nga silang paulit-ulit. Walang alternative itong kay Michael Yang, pare-parehas din sila ng tanong, puro Michael Yang. Tinanong ni Brosas si Michael Yang, tinanong din nito ni Castro si Michael Yang, tinanong din nito ni Manuel si Michael Yang. Hindi ba paulit-ulit lang din naman ang sagot ni PRD na kilala ko talaga yan. Yung Michael Yang na yan, buhay pa, naglalakad pa. Kung buhay pa, hindi yan droga kasi pinatay ko na yan. Kung kung nagbebenta ng droga yan. Kasi parang gusto nilang palabasin talaga yung mafia. Meron pa silang ganun Davao Mafia. Meron silang mga ganun na terminologies na talagang ibinabato rito sa mga Duterte. Merong DDS, Davao Death Squad, merong Davao Mafia, meron pang Angel of Death. Walang hiya talaga. Ano kaya yung susunod na mga monikers na gagamitin nila, Actually, kung ako sa Makabayan Black, kung ako yan, sa susunod, sabihin mo, Raul, ikaw mauna. Kasi may script kayo Pag naunahan ka niya si Brosas, ubos ka na. Tingnan mo, nagmukha kang totoy. Bukas, ikaw mauna magtanong. Para sila naman na magmukhang tanga. Kasi, kaya hatiin niyo yung script para hindi kayo nalulutang.
Ako, no? Makikita mo walang respeto talaga, Coach Oli. Makikita mo walang respeto talaga si PRD sa Makabayan Black. Kasi yung Makabayan Black lang naman ang ginaganyan ni PRD. Yes. Kapag yung iba naman mga congressman, maayos naman yung sagot ni PRD. So, alam ni PRD kung ano ang galawan nitong mga hinayupak na to. Kaya hindi nila deserve yung maayos na sagot. Tama yun. Ako magugulat tayo dyan, ano? Ako magtataka ako dyan. Baka mamayang-maya lang, mga alas 12, baka lumabas na dyan sila Scanias naman. Kasi sinunog na naman ni PRRD si Trillanes at kahit si Paduano, duda din dun sa hawak ni Trillanes na papel. Yung legitimacy ng papel na hawak ni Trillanes. Ano? At sa tingin ko, wala na silang isusunod dito eh. Kasi ito lang naman ang binabato nila kay PRRD, yung ICC, yung extra war on drugs, EJK. I think, pag nasagot na ni PRRD lahat ng katanungan nila, mamamatay na yung issue na ito. Mawawala na to sa isipan ng taong bayan unless kung talaga ipagpapatuloy pa nila. Ipagpapatuloy pa nila para paulit-ulit na marinig ng taong bayan yung mga pinag-uusapan nila laban kay PRRD, nadadamay na rin si VP Sara Duterte. Pero para sa akin, after nito na masagot ni PRRD lahat ng mga katanungan nila at wala silang napatunayan, tapos na ang laban. But they will take advantage of this situation na nandyan si PRRD para kahit papaano ay makamarka sila sa taong bayan. Masugatan nila si PRRD. Ang problema nga dito dinadamay ayan, si Trillanes nandyan. Binabanggit ng mga congressman, si Michael Yang mula umpisa hanggang ngayon. Michael Yang hanggang kay Trillanes. Ang problema, si Michael Yang, negosyante. Si Michael Yang, palakad-lakad lang ngayon sa Pilipinas, papuntang Maynila, papuntang Davao. Now, kung si Michael Yang pala ay drug lord, manufacturer ng droga, bakit hindi nyo hinuhuli? Yun ang bintang nyo, di ba? Si Michael Yang ay drug lord, nagbebenta ng shabu, may factory ng sabu. Kasapakat niya or kasosyo na si PRRD. Kung totoo kayo o may ebidensya kayo at totoo ang sinasabi nyo, di sana nakakulong na yan dalawang yan, si PRRD at si Michael Yang. Ang problema, wala. Mag-i-eleksyon Dinadala nyo dyan sa Kongreso yung pagpapasikat nyo. Kasi kung walang Duterte, hindi naman pag-uusapan pangalan nyo Hindi nyo kaya yung popularidad ng mga Duterte. Na ang Duterte, kahit hindi magsalita, pinag-uusapan nyo ng taong bayan. Eto mga to, pag hindi nagsalita to, makakalimutan na to ng mundo Coach Oli. May pumasok na balita. Ano daw? Hanggang bukas nga daw si PRRD ron. So, huwag kayong bababa ng stage hanggat hindi tapos si PRRD. Mag-lock po kayo dyan sa bahay ng gate, hindi ako uuwi. Hindi po kami uuwi hanggat hindi natatapos ang hearing. Wala. Hindi pa ako nakakatulog. Hindi pa ba? Anong oras? Walang hiya naman talaga. Sama-sama na tayo. Patulogin mo naman kami. Pero 10 araw nga to, ang traffic kanina sa EDSA, alam mo, wini-wish ko. Basta, hindi ko na sasabihin. Wish mo na, sabihin mo na. Ayun, alam mo, Coach Oli, napakalaking issue ngayon dito sa Bay Area na first time bumalik ni Klay Thompson kasi si Klay Thompson nasa Dallas Mavericks first time na bumalik si Klay Thompson dito sa Bay Area na iba na yung uniform niya kasi Golden State Warrior na sa simula pa nung karir niya so ngayon lang siya naglaro kalaban si Steph Curry. Ang laking issue noon. Yan. Pero dahil dito sa dahil dito sa hearing na to, gagalit daw si Stephen Curry ngayon dahil nasa pawan. Mas marami daw nanood dito sa hearing. Kaysa sa kanila. Nasa pawan yung nila, yung comeback ni Klay Thompson, walang hiya naman talaga. But anyway, mga partners, eto. Nandyan pa naman yan, na hearing na yan at hindi pa naman natatapos. Medyo segue muna tayo ng konti dahil eto medyo dumadami na talaga yung sumusuporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy, no? Dahil ngayon, etong kilusang pagbabago sa Negros Oriental, suportado si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang mga 3 pang senatorial aspirant nasa listahan niyan. Nako, mag-ano na yan? Magna-number 1 na yan, partner. Malamang, sa alamang, number 1 na talaga to. By the way, bago mo ituloy yan, sige. Ang dami kong nakausap dito ng mga subscribers natin, mga followers natin.
Pastor Kibuloy. Nako. Malakas. Oh. Una pa lang Hindi ito mga taga-KLC Hindi mga taga-Kingdom of Jesus Christ ito. Pero lahat ng mga nami-meet ko dito, talagang Pastor Apollo Kibuloy, number 1 daw sa kanilang listahan. At boboto daw sila. Ayun, ano? At yan, natutuwa nga tayo dahil alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy, mananalo talaga yan. Mananalo talaga. Pero mas maganda kung mas marami pang boto ang makukuha ni Pastor Apollo Kibuloy para maipakita niya sa taong bayan o doon sa mga kritiko niya na talagang kahit papaano, kahit husgahan mo ako ng husgahan, nakikita ng taong bayan yung mga ginagawa kong kabutihan sa kapwa, kahit hindi membro ng aking kongregasyon, tinutulungan ko and all that. Yung mga nakikita natin na pinapalabas dito sa SMNI na pagtulong, na pagtumulong, siksik, liglig, umaapaw, hindi lang yung mga putyo-putyo na bigas. Aba, ang binibigay ni Pastor Apollo Kibuloy, Dinorado, Jasponica, Jasmine Rice. Yung mga ganon, di ba? Yung mga bihirang makain ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi nagbigay ka na rin lang, bigyan mo na maayos, pasarapin mo na. Ganon, di ba? Bakit? Si Bongbong Marcos naman, nagbigay din ng bigas? 25 na kilo ng bigas sa isang taon. May amag Sa mga sundalo yun. May amag. Walang pulburong kasama. Grabe naman kayo. Dessert. Yung bigas, sa bagay, yung pag may amag ko, Boss Dada, Cocholi, pag may amag, may kasama ng dessert yon. May bigas na, may dessert pa. Pero tayo magtatanim Sabado magtatanim. Kaya magtatanim tayo. Kahit hindi pa ako nakapagtanim buong buhay ko, tutulong. Magko-cover tayo dyan. So, sana masamahan nyo kami. Mamaya, ipa-flash. Kung saan tayo magtatanim. Maraming lugar, sabay-sabay yan. Maghiwalay kami ni Master Julia. Grabe. Ibang klase ibang klase mangampanya si PRRD, no? May pakinabang sa kalikasan at sa bayan. No, yung iba diyan nangangampanya, lagay ng picture sa mga tarpaulin Pero si Pastor, ibang klase mangampanya. Talagang magtatanim ng yan, NCR. CAR, Region 2, Region 3, 4A, 5, lahat ng region. Meron. Ibang klase talaga. Alam mo, ito yung sinasabi, Boss Dada. Ito, Boss Dada Cocholi, ito yung sinasabing solusyon, hindi ambisyon. Di ba? Solusyon na kanabigay mo, hindi yung mga ngako ka. Yung pangako kasi ambisyon mo yun nagagawin mo Ito solusyon agad. Hindi pa official candidate si Pastor kasi hindi pa naman kampanyahan. Pero ito, gumagawa ng solusyon sa problema natin sa climate change. At ang maganda dito, ini-involve niya yung taong bayan para maging aware ang mga kababayan natin na ganito, ito dapat ang gagawin natin para maampat or kahit papaano mabawasan ang malakihang pagbaha dito sa ating bansa. Cocholi. Practice na hindi lang magtatanim. After a week, may clean up pa. Clean up drive. Pag nagtanim na, maglilinis pa. Naku po, yan ang sinasabi natin. Pinapractice na ni Pastor Apollo Kibuloy na maging obedient yung mga Pilipino na makiisa tayo sa kanila, makiisa tayo sa gusto lang, sa magandang hangarin nila. Kasi kung hindi tayo magtutulong-tulong, wala tayo ma-achieve. Correct. So dito talaga si Pastor Apollo Kibuloy, as early as now, hindi pa man siya nananalo at siya ay nasa isolation pa, tinuturuan niyo na tayo na magbayanihan para meron tayong marating, magbayanihan para mabago natin ang klima, magbayanihan para makapagtanim ng maraming puno at mabago natin ang environment, 'di ba? Maiwasan ang pagbabaha, tapos magtulong-tulong para luminis yung madumi. Aba, kapag talagang si Pastor Apollo Kibuloy nasa posisyon na, palagay ko mas marami pa yung mga ganito at mas sanay na tayo magbayanihan, madali na lang sa atin na sumunod doon sa mga patakaran. Alam mo, Boss Dada Cocholi, ang palinisan kasi ng isang bansa, isa yan sa mga indikasyon na ang bansa na ito ay maunlad. Like Singapore. Punta ka Singapore, wala kang makikita dumi dyan Wala makikita ang dumi at yung mga tao, nagtatapon sila ng basura, nagtatapon sila ng basura sa tamang paglalagyan. Natutuwa nga ako kahit balat ng candy, binubulsa muna nila bago, hindi nila tinatapon kung saan-saan. Pag nakakita sila ng basura, doon nila tatapon. Tsaka yung mga nagyoyosi doon sa Singapore, kasi na-stranded ako dyan 3 araw Oo, 3 araw. Mga kasama ko doon mga Pilipino sa may Lucky Plaza, yun ang tambayan ng mga Pilipino sa Singapore.
isang mall yun na malaki, doon sila nakatambay. Paikot-ikot lang ako doon. Katulad na sinasabi ko nga, yung Singapore, kaya mong ikutin ng Singapore, nakasakay ka lang sa tren. Kasi ako paikot-ikot, 3 araw ako na stranded eh. Oo, papunta ako ng Seychelles noon eh. Stranded ako, alam, bumalik pa ako dito, hinintay ko lang 3 araw. Ang ganda pa naman ng airport doon, ako natutulog. But anyway, balik tayo dito. Ang kalinisan ay isang indikasyon kung ang bayan ay maunlad. Dahil pagka marumi ang bayan mo, hindi ka papasukin ng swerte. Hindi ka papasukin ng investment kung marumi ang bayan mo, marumi ang lugar mo. Ikaw ba naman ako, foreigner ako, papupuntahin mo ako sa bansa mo, sa airport pa lang, nanggigitata na, halatang halata na hindi kikita negosyo ko dito. Hindi nyo nga maayos yung airport ninyo eh. Tapos magninegosyo pa kami sa inyo. Ano kayo naloloko? Kaya tingnan nyo ngayon kung ano nangyayari sa bayan natin. Pero anyway, balikan natin itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Inanunsyo na ng kilusang pagbabago sa Negros Oriental ang unang 4 na tatakbong senador na kanilang ikakampanya sa buong rehiyon. Narito ang eksklusibong report ni Eileen Navarro. Sa ginanap na General Assembly ng nasa 700 mga lider ng Kilusang Pagbabago Lead Organization Incorporated sa Negros Oriental, 4 na tatakbong senador ang inisyal na kanilang inanonsyo na ikakampanya sa susunod na eleksyon. Ang Samahang Kilusang Pagbabago ay nabuo noong taong 2016 nang tumakbo bilang Pangulo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito ay samahan ng mga ordinaryong mamamayan ng Negros Oriental na naniniwala sa pagbabago na sinumula noon ni FPRRD sa kanyang pamumuno. Subalit ngayon, dulot ng bagadismaya sa naging sitwasyon ng ating bansa, itutuloy ng Kilusang Pagbabago ang paghahanap ng mga kandidato na magpapatuloy ng sinimulang pagbabago ng dating Pangulong Duterte. Ilan sa tinitingnan nilang mga batayan sa mga kandidato ay ang nagsusulong ng kapayapaan, seguridad ng mamamayan laban sa kriminalidad at iligal na droga, paglaban sa korupsyon at pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kung gaya naman, sa inisyal na listahan ng samahan, susuportahan nila ang kandidatura ni na Atty. Vic Rodriguez na dating Executive Secretary ng Marcos Administration na ngayon nagsusulong ng pagbabalik ng death penalty sa mga kasong plunder at drug trafficking. Tinutulak ko kung tayo'y papalarin at gawin ninyong senador, isusulong ko ang pagbabalik muli ng kaparusahang death penalty. Uulitin ko para lamang sa 2 specific offense or crime. And these are plunder at lahat ng aparato na may kinalaman sa droga. Nasa listahan rin si Atty. Jesus Villanueva Hinlo Jr. na taga Bacolod City at kaisa-isang taga Visayas na senatorial slate ng PDP na tututok sa pagpapaangat sa ating mga manggagawang Pilipino. Yung nais natin na maraming Pilipino na mabigyan ng trabaho, hindi lang puro scholarship. Aanhin natin ang scholarship. Pag nag-graduate ang ating mga kabataan, walang trabaho na nakaantay sa kanila. Gayon din si Congressman Rodante Marcoleta na subok na ang kredibilidad at maraming gustong gawing pagbabago sa sistema ng gobyerno. At spiritual leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy na mula Davao City, independent candidate na tututok sa paglikha ng batas upang makamit ang zero corruption sa gobyerno at iba pang batas na magsusulong ng modernisasyon upang maging first world country ang Pilipinas. Kini sila adunay kayuhan na ay mabunga na kayuhan alang sa katawan. Ako lang special mention si Pastor Apollo Kibuloy. Kini siya lain man may relihiyon, pero kanang relihiyon na pariha atong pagtuo sa Ginoo. Siya nagatuo sa Ginoo nya kay balo nga ang mission sa nato mga Kristiyano mo yung pag-establish o gingharian dinhi sa yuta ang kalinaw na kitang tanan sama sa langit makatilaw og mga hani, mga dugos og mga pagkaon nga hamugaway kay gitagaan kita grasya sa Ginoo. So ako personal nagatuo ko nga si Pastor Apollo Kibuloy mao ni ihang mission, mao sa ni akong mission. So mutabang ko dili lang personal na ko ni nga baruganan ug mao sa ni baruganan sa Kilusang Pagbabago Lead Organization ug usab sa akong mga kauban sa maisog.
Malaki ang pasasalamat ng chairman ng KPLOI sa Negros Island Region na si Ernest Quijano dahil umabot sa 700 mga ordinaryong mamamayan sa Negros Oriental ang maisog na kumasa sa hamon na ikampanya ang mga kandidato na pabor sa mga hakbang ng dating Pangulong Duterte. Gayon din sa mga taga-suporta na nasa likod ng tagumpay ng naturang pagtitipon. Ayon kay Quijano, gayong importante ang budget panahon sa eleksyon, hindi anya ang nasa dami ng perang pinamigay ang basihan ng pagboto, kundi ang pagpili ng kandidato na sinsero at tunay na nagmamalasakit sa mga Pilipino. Kanang kwarta importante, pero di man siguro ta kinahanglan daghang kayong kwarta nga sobra na kayo nga sama sa kontra sa ato ang palanggang mga kandidato nga nagpabaha sa kampanya. Kaya ang ilang pamagi sa pagkampanya ang pagpamalit man sa mga butuhi akong kandidato, tagaan tigag 500, 1,000, 3,000. Pero ang ato ang pamagi, pagpasabot, no? Pagpasabot o pagkuha unsay gusto sa mga tao, o unsay ato ang misyon, o unsay ato ang vision para sa atong katilingban. Din ang tumong sa kandidato, mausay tumong sa mga tao. So kaning kampanya kinanglan ang atong tumong magkahiyo sa ta. So sa diha mapugna nato ng gabaha ang mga kwarta nga gikan sa kaban ng bayan nga gikurakot. Sa kabila ng umunoy panghaharas sa mga lider at suporter ng kilusang pagbabago ng kabilang kampo sa Negros Oriental, maisog nila itong haharapin dahil sa pagnanais na maibalik ang nasimulang pagbabago na nasimulan na sana noong administrasyong Duterte. Sa susunod na pagkakataon, aasahan ang panibagong assembly ng mga lider para naman sa iba pang mga kandidatong tatakbo pagkasenador na kanilang susuportahan. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News. Alright, so ayun na nga, no? Yun ang lagi Oo, yun naman lagi, Boss Dada, no? Yun naman lagi, Coacholi, yun ang pinananawagan natin sa taong bayan na gaano pa kalaki ang pera na ibigay sa inyo ng kandidato na isang politiko, huwag niyong isipin na kayo ibinabayaran para iboto niyo sila. Yan po, ay babawiin nila yan. Kahit gaano kalaking pera ang binigay sa inyo, babawiin nila yan. Sa tama yung sinabi ni Sir, no? Ihiwalay po natin ang relihiyon sa politika. Ihiwalay natin kahit na sa batas naman natin nakasulat po yan no. Isipin natin yung magagawa ng isang kandidato para sa lahat ng mga Pilipino. At siguraduhin po natin na yung plano niya ay magagawa niya. Tayo naman, ako 100% nga Sabi ko si Pastor Apollo Kibuloy, itataya ko yung YouTube channel ko. Pag hindi nagawa ni Pastor Kibuloy, itong mga ipinapangako niya, itong mga plano niya, considering nabibigyan siya ng budget galing sa gobyerno. Coacholi. Dapat talagang lagay natin sa balota, una nating ilagay. Pastor Kibuloy, kasi again, lagi ko sinasabi to, bibihira darating sa mga Pilipino, yung may mga ganitong klaseng mga politiko. Hindi pa man siya politiko, pero kung siya ay mahalal bilang senador, kita naman natin na kakaiba siya talaga. Yung linis ng Davao, yung peace and order ng Davao, yung nagawa niya sa KOJC, yung walang korap, talagang may a-apply niya. At hindi ito puro pangako. Dahil dati pa man na meron na siyang pagkakataong pumasok sa politika, hindi siya pumasok, pero tuloy-tuloy. Matagal na itong tumutulong. Maghanap kayo ng kandidato bukod sa mga Duterte na matagal nang tumutulong bago kumandidato. Wala po kayo makikita. Karamihan dyan, tutulong na lang pagtatakbo na. Ito si Pastor Kibuloy, hindi. Kaya again, parang turnkey system to si Pastor Kibuloy. Hindi niya naaaralin kung paano. I-a-apply na lang niya yung mga dati niya nang ginagawa. So, and I'm sure, galit din to sa droga. Tayo kasi talagang ayaw ko sa droga. Kinaglalaban yan. One of the reasons bakit gusto ko sa Duterte, ayaw sa droga. And
I'm sure, galit na galit. Wala nga nagsisigarilyo dito. Dito sa loob eh. Droga pa kaya. Wala nga kahit umiinom dito, no? So, alam ko, itutulak din ni Pastor Kibuloy ang pakikipaglaban sa droga. Boss Dada? Ako, dito ako naniniwala na talagang, sabi nga nila, na ano ko to na-adapt ko to sa KOJC. Yung lahat na nangyayari dito sa mundo natin, scripted na yan. Everything happens for a reason. Naniniwala ako na nangyari ang lahat ng ito, pinasok ang KOJC ng kapulisan ng 16 na araw silang kinubkob, na yun yung paraan ng Panginoon para ipakita sa taong bayan, ipakita sa buong Pilipinas kung ano ang mga taga-KOJC at kung ano meron ang KOJC. At dahil doon sa mga natunghayan nila na yun, sa mga nakita nila na yun, itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya na kailangan pumunta sa iba-ibang lugar para lang ikampanya yung sarili niya para manalo. Yung mga tao mismo na nakasaksi noong 16 na araw na yun napahirap. Yung mga tao na mga nakasaksi, nakakita doon sa mga vlogs natin kung gaano kaganda ang KOJC, kung gaano kaganda ang Glory Mountain, gaano kaganda ang Prayer Mountain, at lalong-lalo na dyan sa may Central Compound, kung gaano kaganda, kung gaano sila ka-obedient, gaano sila kalinis, ka-edukado. Nung nakita ng mga tao yan, I'm sure yung mga nakatunghay niyan ang magiging tagapagkampanya ni PRD, ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga ako natutuwa na nakikita ko na may mga LGUs at may mga grupo-grupo sa mga probinsya na talagang nagpapakita ng tiwala kay Pastor Apollo Kibuloy. Kami mga banateros, nakakasiguro kayo na hindi kami hihinto sa pagbibigay sa inyo ng information. Kung meron pa kayong mga gustong malaman tungkol sa tungkol sa mga experiences namin, tungkol sa mga taga rito, dahil naging pamilya na namin ito at naging mga kaibigan na namin yung mga taga rito. Kayo na makakasigurado na ang Banateros ay talagang tutulong para sa magandang kinabukasan ng Pilipinas, at ang susi niyan, Pastor Apollo Kibuloy talaga. Yung mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao, nagawa niya sa kanyang mga KLCs worldwide, kayang-kaya yung gawin sa Pilipinas. Kayang-kaya yung gawin sa Pilipinas kasi zero corruption. Basta lahat lang talaga ng mga iboboto rin natin kasama ni Pastor Apollo Kibuloy, yung makakatulong din niya kasi magiging senseless yung pagiging senador ni Pastor Apollo Kibuloy kung yung makakasama niya diyan imbis na mag-complement with him o imbis na makipag-collaborate with him, babatikusin siya, hihilahin siya pababa, may hirapan tayo. Kaya napakarami pang mga kandidato nakikita natin na magko-complement dito sa galing ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, sa akin, mag-aalas 10 na pala, gusto ko pa sana, na patagalin to na usapan natin. Kaso, may susunod na programa pa. But anyway, ito na rin ang last message ko ngayong gabi. At ngayon, patuloy pa rin po yung nangyayaring Quadcom hearing dyan sa Batasan Pambansa sa Kongreso. At nandun si PRRD, nakikita natin mga kababayan. Si PRRD, matanda na, and yet, isinasakripisyo niya ang kanyang kalusugan, yung kanyang katawan, yung kanyang sarili, sa pagpunta dyan para dipensahan ang ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. At ang balita natin, nagsisidatingan na dahil dumating si Trillanes, may mga kakampi tayo, kakampi ni PRRD, na dumadating na rin dyan, paunti-unti dyan sa Kongreso, lalo na yung mga malalapit. Yung National Youth Commission, si Cardema. Oo, nagpunta na rin doon at gusto atang sapukin si Raul Manuel. Galit na galit yan kay Raul Manuel. Pero mga kababayan, ito ang pagbasihan natin ng tunay na leader. Ito si PRRD, kung tutuusin, nagpapahinga na yan. Nagpapahinga, pakuya-kuya-kuy sa bahay niya. Pero, dahil mahal niya tayo, mahal niya ang Pilipinas, nagpapaliwanag siya. Ipinaliliwanag niya na kaya niya ginawa yon
para sa kabutihan ng ating mga Pilipino. Now, whatever, kung ano man ang plano or kung ano man ang purpose nitong mga taga-Quadcom, kung bakit pilit nilang inimbitahan si PRRD, pero alam ko dyan, parang ayaw naman talaga nila papuntahin si PRRD dyan para i-prolong yung kanilang hearing. Balita ko kasi, merong abot-abot tayo na hearing na yan. Balita ko lang naman. Kaya mga kababayan, umpisahan po natin sa ating mga distrito, sa ating mga barangay. Kasi etong mga nandiyan na yan, ngayon, nagpa-plastikan lang yan. Pinaplastic lang naman yan si PRRD para ipakita sa taong bayan na kami, mga professional kami. Lagi silang nagsasabi ng ganyan. Pero dapat, hindi kayo nagsasabi niyan. Dapat ang magsabi niyan, taong bayan. Kung halimbawa nakikita kayo na professional ang ginagawa nyo, kami magsasabi na professional kayo. Pero kung sa bibig nyo manggagaling na professional kayo, pero yung mga kilos nyo hindi nagtutugma doon sa salitang professional, huwag natin gamitin ang salitang professional. Mga kababayan, iboto po natin yan sa mga distrito nyo. Yung may pagmamahal sa bayan. Yung galit sa droga, hindi yung nagtatanggol sa mga droga at nagdodroga. Yun lang po sa akin ngayong gabi. Pocholi. Sa akin, hindi nila papayagang magtagal yung yung hearing. Dahil makakabuelo ang taong bayan. Isipin mo kung 10 araw yan sunod-sunod, gaya ng hihilingin ni PRRD, magtitipon ang taong bayan dyan. Tapos maiipon yan hanggang sa mamaya hindi nila makontrol, mapapagalitan sila ni Martin, people power na yan. So kakatin nila yan bago mangyari yon. Kaya nga medyo ilag pa rin sila na kontrahin ng todo-todo si PRRD, takot silang i-contempt. Kanina nga, nag-react si Paduano nung nabanggit lang yung contempt. Hindi kita kino-contempt, defensive agad yung dating. Kasi baka mag-react ang taong bayan. So hindi naman siguro nila papahabain ng masyado yan. Hindi nila papayagan. Pero mabalik tayo kay Pastor Kibuloy doon sa aking last message. Sinasabi ko sa inyo na dati nang tumutulong si Pastor Kibuloy. Kasi marami pong mga pangako, wala pong magsasabing politiko o tatakbo na sisiraan ng sarili. Lahat yan mangangako. Kaya lang ang problema dun sa ibang nangangako, pag-aaralan pa lang nila gawin yung kanilang mga plano, kanilang programa. Si Pastor Kibuloy, madali niya nang magawa kahit hindi siya present. Kasi dati niya nang ginagawa, tumutulong sa iba't ibang panig ng Pilipinas, iba't ibang panig ng mundo, nakakatulong siya kahit wala siya doon. Siguro sa lahat ng kandidato, si Pastor Kibuloy, yung makakatulong kahit yung kanyang presence ay wala doon. Again, madali na yan kasi dati nang nagagawa ni Pastor Kibuloy yun. And at the same time, tama kanina si Boss Dada, dapat iboto rin natin yung iba kasi para may suporta si Pastor Kibuloy. Tatandaan natin, sa Kamara, wala na tayong magagawa dyan. Given na yan, hawak na sa liig ni Martin yan. So para magkaroon ng check and balance, yung kabila ng legislative, which is Senado, kailangan natin yung numero dyan. Kasi pag kontrolado na nila ang Kamara, makokontrol pa nila ang Senado, delikado. Kaya this 2025 election is very, very important, especially dun sa Senado. Kasi pag ang presidente, pinsan ang speaker, tapos kontrolado Senado, ay tapos tayo dyan. Ngayon pala, nakikita nyo na nangyayari. At siyempre, itong mga congressman na ito, madali sila makakuha ng boto kasi hindi naman nationwide. Doon lang sa distrito nila Magbigay lang ng ayuda yan, mabobola na nila yung mga tao doon. Kahit na nakikita meron silang ginagawa na hindi maganda, posibleng maboto. Meron dyan, party list, gagamit lang ng popular. Halimbawa, itong one rider, kunin mo lang si Busita, number 1 ka na Ang hirap mong matalo. Halimbawa, si Busita, sikat yan sa rider. Alam naman natin ang community ng mga riders. Ang dami pong nagmumotorsiklo sa buong bansa. So, natural. Number 1, number 2, number 3. Ganyan po ang realidad ng party list. So, wala tayong magagawa dyan. Given na yan, hawak ni Martin yan, kailangan natin ng numero sa Senado.
Boss Dada. Katulad ng lagi natin sinasabi at sinasabi nyo rin naman ngayon, si PRD, matapos niyang ayusin ang bayan natin Pilipinas, ay ito pa ang ganting nakukuha niya. So, mahal ni PRD ang Pilipinas at lalong mahal ni PRD ang taong bayan. Kaya tayong mga Pilipino, magsama-sama, protektahan natin si PRD. Kung paano pinipersecute si PRD, ganoon din pinipersecute si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya tayong mga Pilipino, gumanti tayo, yung revenge vote, gamitin natin sa 2025. Ilagay natin si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, tapos ito si PRD, protektahan natin. Kasi itong dalawang to, nagtandem to para maayos ang Pilipinas. Nag-spend ng kanilang resources, ng kanilang time, na supposedly sila nagpapahinga na lang dahil maayos naman ang buhay ng mga ito eh. Pero yung parehas silang matanda. Pastor Apollo Kibuloy, matanda na yan. Si PRD, matanda na yan. They are willing to spend yung mga huling panahon sa kanilang buhay para mag-iwan ng magandang legasiya dito sa bayan natin Pilipinas. Kaya sa 2025, Pastor Apollo Kibuloy, huwag natin kakalimutan yan. Ano yan, deserve natin yung magkaroon ng ganitong klase ng mga leader sa bayan natin. Lalong-lalo na yung mga gagawa at babalangkas ng mga makabuluhang batas para sa Pilipinas. Ito naman si PRD, matanda na itong tao. Wala na itong ibang aasahan. Walang pera to. Sinabi nga niya dyan sa hearing kanina na tapusin na natin to. Siguro kahit hanggang 5 araw, tapusin natin to. Kasi wala akong pera. Nabubuhay lang ako sa pension ko. Kaya nakikita natin na ganito kahirap ang nangyayari sa kanila ngayon, ibalik natin sa kanila yung sakripisyo. Magsakripisyo rin tayo para protektahan itong mga pinakamamahal natin, mga dating leader at itong mga future leaders natin. Ano sabi ni PRD kanina doon sa mga nandun sa lahat? Sabi niya, I love my country more than anybody else in this room. Doon pa lang talagang totoo yan, ramdam naman natin yan. Natawa ko, ma'am, sabi niya kay Franz Castro, ma'am, I'm not here to satisfy you. Okay, but anyway, may sasabihin ka pa, Choli? Baka may gusto ko. Ew. Kadiri. But anyway, at bago tayo magtapos, 3 days na lang, Kabanateros, at isasagawa na ang ating tree planting activity nationwide through the initiative of Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan. Yun, magtatanim-tanim tayo, no? Marunong ko magtanim. Ay, ba yun na nagtatanim na patawag doon sa palad na, parang, yung pag nagtanim ka, tutubo agad. May tawag sa palad na yun. Ako hindi. Green thumb. Green thumb. Wala. Green thumb ka ba? Wala. Green-minded. Yung pwede. Yun ang sinasabi natin. But anyway, sige. At para naman sa ating Christmas countdown. Okay, 42 days na lang mga Kabanateros at Pasko na. 42 days, 42, malapit na. No? Parang edad mo lang yung konsoli, 42. Pabawas ng pabawas. Sige. Kita-kita po tayo uli, mga Kabanateros, dito lang sa SFNI. Pagtama, palakpakan, pagmali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman si Boss Dada para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct
Proverbs 17:15, He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.